Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jong Nabal at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkaalis ni Qin Shuang, patuloy na nanatili si Aaron sa kubo na gawa sa pawid, at nagkaroon ng pangalawang pag-unawa at paglilinang sa kanyang mental na pamamaraan. Pagkatapos ng turn ni Zhou Tianxing, naramdaman ni Aaron na mayroon siyang mas malakas na echo sa mundo sa lahat ng direksyon, at ang kanyang katawan ay puno ng higit at higit na enerhiya. Ang pinakamahalagang bagay ay naramdaman ni Aaron na gumagaan at gumagaan ang kanyang katawan. Naiintindihan ni Aaron, na maraming beses nang nagsanay, na ang pagbaba ng timbang na ito ay nangangahulugan na ang mga dumi sa kanyang katawan ay nagsisimula ng maalis. Sa mga pagbabagong ito ng husay, ang interes ng Aaron ay tumaas ng husto, at ang buong tao ay ganap na pumasok sa isang maayos na estado. At sa oras na ito pabalik sa pangunahing bulwagan ng Qin Shuang, sa kanyang silid, ay tulala na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang isip ay puno ng mga larawan ng Aaron na nagpapadala ng maliit na tinek ng yelo sa oras na iyon. Hindi niya talaga maisip kung bakit nagagawa ng Aaron ang attack magic ng napakabilis. Ito ay isang henyo, at ito ay imposible. Pero kung si Meng, ang swerte talaga ng ganito. Sa katunayan, maaari niyang subukang hilingin sa Aaron na ipadala ito muli, upang malaman niya kung siya ay Mongolian o hindi, ngunit hindi siya ng ahas. Natatakot siyang makakuha ng positibong sagot. Isa lang siyang alipin. Gabi na, at wala akong pahinga. Masyado bang mahirap ang Aaron, at kailangan ng maraming pagsisikap para magturo? Pumasok si Lin Mengxi na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw ng manok. Tian Lengzo, makibahagi ka sa Fenggayu Chicken. Uminom ka para kumalma ang iyong mga ugat. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Lin Mengxi. Tumanggo si Qin Shuang at kinuha ang tasa ng chicken soup, ngunit hawak lamang ito sa kanyang kamay, lumulutang pa rin sa labas ang kanyang mga iniisip. Si Lin Mengxi ay malumanay na ngumiti at umupo sa tabi niya, mahinang sinabi, ano ang problema? Kung ang mga kwalifikasyon ng Aaron ay masyadong mahirap, makakahanap ako ng papalit sa iyo. Panipi. Inayos ni Lin Mengxi si Qin Shuang dahil karaniwang tinutulungan siya ni Rao Eyo sa mga gawain, sa gitna ng tuktok, at ang ibang mga alagad ay hindi sapat na kwalipikado. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay inutusan ng pinuno, kaya sa wakas ay pinili niya si Qin Shuang. Sa palagay mo ba ay maaaring maunawaan ng isang tao ang paraan ng paglilinang ng isip ng nihilismo sa isang iglap noong una nilang natutunan ito? Bumulong si Qin Shuang, parang kinakausap ang sarili, at parang nakikipag-usap kay Lin Mengxi. Nakangiting sinabi ni Lin Mengxi, mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas, mayroong isang walang kapantay na henyo sa nihilismo. Noong panahong iyon, siya ang kandidato ng 3 tunay na Diyos, at ang pinakamaluwalhating sandali pagkatapos ng pagkakatatag ng nihilismo. Ang kanyang pangalan ay Chen Yuzi. Sinasabi na natutunan niya ang pambungad na pamamaraan ng paglilinang ng nihilism sa parehong araw, at maaari na siyang maglunsad ng attack magic sa susunod na araw, na nagpagulo sa kanyang talento sa buong mundo. Ngunit dahil lamang siya ay napakahusay, pinatay siya ng 3 pamilya noon, naabot niya ang rurok, upang mapanatili ang posisyon ng tunay na Diyos, upang walang kahalili sa aming nihilist na sekta ngayon, nasa desperado kaming sitwasyon. Nang magsalita si Lin Mengxi tungkol dito, hindi niya maiwasang makaramdam sorry. Kung si Tiayuzi ay nakaligtas sa simula, mayroon man lamang isang dakilang master, kahit na ang 3 tunay na Diyos, ang nihilismo, ay hindi maaaring mahawakan.
Ang nihilismo, kahit sa mundo ng lahat ng direksyon, ay isa ring makapangyarihang sekta. Nakakalungkot lang na maraming tao ang bumubuo sa impermanence ng mundo. Ang ibig mo bang sabihin ay, kailangan ng isang araw ang pinakamagaling nating henyo? Tanong ni Qin Shuang. Nakangiting sinabi ni Lin Mengxi, ang pagsasagawa ng nihilismo ay binibigyang diin ang pagkakaisa ng langit at lupa. Dahil mayroon ka sa akin at mayroon ako sa iyo, lahat ng dharmas ay maaaring dumating at lahat ng bagay ay maaaring dumating. Ang tinatawag na nihilism at ang nihilismo, ay ang katotohanan, ngunit dahil dito, kapag tayo ay nagsasanay sa ating mga kasanayan sa elementarya, kung tayo ay bihasa o hindi ay hindi lamang isang panig, kundi pati na rin sa kabilang panig, kung tayo ay maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa. Panipi, madali lang matutunan. Dahil ang langit at lupa ang pinakamalaki, napakahirap na bumuo ng kaukulang relasyon sa kanila. Kung natutunan mo na ang Gongfa, mayroon ka na lang stepping stone para mabuksan ang pinto ng langit at lupa. Ito ay isa pang antas upang maisama sa langit at lupa. Kaya, pangarap ng isang hanggal na makaatake gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Nang makitang nabito ni Lin Mengxi ang pagsasanay na ito, bahagyang gumaan ang loob ni Qin Shuang. Ito man lang ay nagpapakita na ang Aaron ay talagang mapalad na ibigay ito sa Mongolia. Bakit mo naman natanong yan bigla? Tanong ni Lin Mengxi. Nakangiting sabi ni Qin Shuang, okay lang. Noong nagtuturo ako ng Aaron ngayon, bigla kong naisip ito, kaya gusto kong magtanong. Hindi nag-alinlangan si Lin Mengxi, tumango, ang maagang pahinga. Nang makita si Lin Mengxi, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Qin Shuang. Makakapagpahinga na siya sa wakas. Sa oras na ito, sa kalagitnaan ng gabi, talagang kinaladkad ni Jack Sinki pabalik ang dati niyang laman na katawan sa pagkakataong ito. Ang maliit na sunspot ay hindi mas maganda. Originally, payat siya at maliit. Ngayon mas mukha siyang unggoy sa ulan. Damn it, Aaron. I'm tired to death outside. He's good. I'll rest cross-legged in the room. Damn it, kung hindi ko tuturuan itong anak na ito ngayon, isusulat ko ang pangalan niya, baligtad. Sa mga salita ni Zizuzi, sumugod ang buong tao sa galit. Aaron, bumangon ka para sa akin. Sa sandaling sumugod siya, itinaas niya ang Aaron gamit ang isang palad. 3,000 ito ay magiging napaka-comfortable, maging sira virtual anak kaya buong, halos meridian retrograde, mabaliw. Ikaw na murang alipin, saglit lang kita. Alagaan mo ang sarili mo. Kailan umalis si Kuya Marshall Sister Qin Shuang? Sirang walang laman na anak na gas ng gustong mamatay, galit na boses samaway ng paraan. 3,000 sulok ng bibig ay hinamak ang isang ngiti, tanghali pagkatapos ay umalis. Sa tanghali, nang marinig ito, mas nagalit si Zizuzi, umalis siya ng tanghali, at hindi mo alam na pumunta at magpahinga sa silid hanggang ngayon. Tumango si Aaron, oo, ngunit hindi ako nagpapahinga, nagsasanay ako. Paglilinang, nagsasanay ka ba bilang isang alipin? Sino ang nagtanong sa iyo na magsanay? Sarcastic na sabi ni Little Sunspot, tumawa si Elder Marshall Sister Qin Shuang Aaron. Tapusin ang pagbigkas ng mga salitang ito, tiklupan ang walang laman na anak at maliit na itim na anak na si Leng sa orihinal na lugar. Dumating ang Qin Frost ay upang turuan ang Aaron na magsanay, huwag mo akong bulabugin, alipin ka. Hindi ka kwalipikadong magsanay. Ang mga entry-level na kasanayan ay dapat na kwalipikado ng mga alagad sa antas ng pagpasok. Gaano man kahusay ang mga alipin, hindi sila kwalipikado. Kaya, pagkatapos niyang isipin ito, nabawi niya ang kanyang lakas, haha, maniwala ka man o hindi. 3,000 tamad sa kanyang katarantaduhan, isang direktang knock-off fold virtual anak na lalaki hawak ang kanyang dibdib damit kamay. Lalong inis si Zizuzi, naglakas loob kang kausapin ako ng ganito, at napakayabang mo sa akin sa aking damit, maliit na sunspot, hoverin mo ang kanyang damit para sa akin, tumango ang maliit na sunspot, at nang mahuli muli ni Zizuzi ang Aaron, diretso niyang hinubad ang kanyang damit, sa oras na ito, lumitaw doon ang hamog na nagyelo sa dibdib ni Aaron, malinaw itong nakita ni Zizuzi, ngunit nag-aalab siya sa lahat ng kanyang iniisip, sandali tiklupan ang walang laman na anak na lalaki biglang galit na boses ng isang inumin, tumigil maliit na sunspot. Paano ka? Nakarating dito.
Tiningnan ni Zishuzi ang mga salita sa dibdib ni Aaron at nagtanong. Sa pagtingin sa mga mata ni Zishuzi, naunawaan ni Aaron na nakita niya ang frost word na iniwan ni Qin Shuang sa kanyang katawan. Tumawa si Han Sunny, ito ay mula sa nakatatandang kapatid na marshal na si Qin Shuang. Oh, siya nga pala, sinabi niya, mula ngayon, ako na ang magiging alipin niya. Ay po, kahit na alipin ka ng nakatatandang marshal sister. Qin Shuang, isa ka ring alipin. Ang maliit na itim na lalaki ay dinuraan. Ang mukha ni Zizuzi at nanginginig na tiningnan ang mga salita ni Aaron. Nang muli siyang tumangala, puno na siya ng mga nakangiting mukha, nakatatandang marshal sister na si Qin Shuang, bukod sa sinabi niya, na alipin ka niya, may iba ka pa bang utos? Nang makita ang murang anyo ni Zizuzi, masaya si Han Sanchen. Hindi niya talaga akalain na dati ay kinasusuklaman niya ang paglilimbag ni Qin Shuang, ngunit ngayon ay iba na ang epekto nito. Halatang natatakot si Zuzi. Hayaan mo akong makita. Hinawakan ni Aaron ang kanyang baba, at mabilis na sinamantala ni Jexingki ang kamay ng maliit na sunspot sa parehong oras, pinandilatan niya ang kanyang mga mata at hiniling na pakawalan siya Aaron. Walang pagkaalipin, si Aaron ay umupo pabalik sa kama, natitiklop ang virtual na anak na umot-o sa itaas na umot-o sa nakaraan na may nakaraan. Para mabuhay ako at makapagsanay ng mabuti. Naisip ito ni Aaron at sinabi. Sa sandaling marinig ito ni Zizuzi, sinabi niya sa kanyang puso, gagawin ko, mukhang tinuruan nga ni Qin Shuang si Aaron mental skills, at kailangan niyang dalhin siya para mahuli ang Ling Chong. Ipinapakita rin nito na ang paggamot sa Aaron ay ang paggamot ng isang entry-level na disipulo. Kahit na si Aaron ay isang entry-level na disipulo at si Zizuzi ay isang maagang entry-level na disipulo, siya ay isa ring senior brother. Walang dapat ikatakot, ngunit ang problema ay natatakot siya kay Qin Shuang. Hindi lamang siya ang nakatatandang martial sister, kundi pati na rin ang unang disipulo ni Sefeng. Siya rin ang hinaharap na bituin ng nihilismo. Kung guguluhin niya ang sarili niya, hindi niya kayang pumunta. Cheng, hehe, dapat magpahinga ka ng maaga. Bukas ng umaga, hihingi ako sa munting sunspot para ipaghanda ka ng superior chicken soup. Tiklupan ang virtual na anak ng ngiti pagkatapos kamustahin, hilahin ang maliit na sunspot palabas. Paglabas niya, agad na nadismaya ang munting sunspot, sabi ko, Kuya Marshall brother, bakit magalang ka sa Aaron? Sa tingin mo ba gusto kong maging magalang sa kanya? Talunin ang aso upang makita ang Panginoon. Siya ay ang alipin ng nakatatandang marshal kapatid na babae Qin Shuang. Ano ang maaari kong gawin sa kanya? Tiklupan walang laman anak nalulumbay walang kapantay na sabi. Gusto niya talagang magalit kay Aaron, pero ang problema ay hindi siya nag-dare ngayon. Kung ang Aaron ay natalo at ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay dumating upang ayusin ito, maaari ba siyang maging mas mahusay? Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa kanya ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Siya nga pala, Kuya Marshall brother, ano ang susunod na gagawin natin? Hindi natin siya mapapagaling. Maliit na sunspot ay hindi nakipagkasundo sa kalsada. Isang araw, nambobola siya. Akala niya ay kaya niyang maghanap buhay sa hardin ng gulay sa pamamagitan ng Jexingki, ngunit naabutan siya ng Aaron, isang bagong dating rule. Siyempre, dapat pinasyahan. Kung nasaktan niya si Laozi, gusto ba niyang mabuhay ng maayos? Ang malamig na boses ni Zishuzi, bukas, kapag inihain mo sa kanya ang chicken soup, magdagdag ng ilang sangkap dito. Panipi, ang kasanayan ng nihilism ay nakatuon sa pagkilala sa langit at lupa. Kaya hindi siya dapat hayaang maramdaman ito. Kapag siya ay ganap na basura, ang nakatatandang martial sister na si Qin Shuang ay natural na iiwan ang ganitong uri ng alipin. Kapag narinig ito ng maliit na sunspot, siya nagbigay ng malungkot na ngiti, Elder Marshall brother, ang ibig mong sabihin ay. Tumanggaw si Jexinzi ay isang makamandag na damo ng Sefeng, ngunit ito ay lubhang nakakalason kasama si Yang Qi at lumubog kasama si Yin Qi sa wakas, si Yang Qi ay mawawala ng buo at si Yin Qi ay nasa kanilang katawan sa oras na iyon, kahit na hindi siya namatay, siya ay kalahating buhay na patay na tao, huwag kang maingay. Panawagan ni Zishuzi. Ang maliit na sunspot, na may ngiti, ay tumango, ito ay opinyon pa rin ni Kuya Marshall brother.
Sa sumunod na mga araw, si Aaron ay nakaupo sa silid na ganito, at maliit na sunspot, magdadala ng sabaw ng manok tuwing umaga. Hindi napagtanto ni Aaron na may pagkakaiba, hindi pa niya nainom ang sabaw mula sa lahat ng direksyon, kaya hindi niya masabi kung may problema. Kaninang umaga, Aaron ang nasa bahay. Bigla na naman niyang naamoy ang kakaibang halimuyak, pero kahit papaano, napakalakas ng salpok niya. Bagamat talagang maganda ang Chinshuang, si Aaron ay isa ring tao sa libu-libong bulaklak. Hindi mahalaga si Chi Yian o iba pang mga babae sa simula, ang Aaron ay hindi basa. Siya ay isang mabuting tao para kay Ivory. Ngunit sa pagkakataong ito ay lubos na naiiba. Gusto pa ni Aaron na bumangon at bugbugin siya. Napailing si Aaron at sinubukang panatilihing gising. Pagkatapos ay hinailan niya ang kanyang isip mula sa pagmumuni-muni at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Si Chinshuang ay hindi nagsuot ng puting damit ngayon, ngunit mas marami siyang ipinakita. Kahit papaano ay nakikita niya ang kanyang braso na parang jade at lotus root. Naramdaman ni Aaron na malapit na siyang mag-nosebleed. Isuot mo na. Nang hindi na hinintay na magising si Aaron, isang damit ang direktang hinagis mula sa kamay ni Chinshuang at tinakpan ang ulo ni Aaron. Aaron nagmamadali upang samantalahin ito upang abalahin ang kanyang kalooban sa salpok. Chin hamog na nagyelo din na aangkop na umalis sa bahay, maghintay para sa 3,000 magpalit ng damit, siya ay pumasok muli. Ngayon, dadalhin kita para manghuli ng lingchong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.